Diyan agad kayo. Sakit lang, mag-ibihis lang ako. Okay ba? Ayan, mas tao na. Hello guys, nandito na naman ako para sa vlog. Nandito ako para magbigay ng tips para sa mga kalalakihan. Hindi ko naman sinasabing magaling ako manligaw. Pero kasi napaka-common sense eh. Madali na lang tayong intindihin, pero ang hirap gawin. Oo, may iba't ibang uri ng tao, iba't ibang uri ng panliligaw. Pero kasi common lang to. Ito na yung pinaka-common sa lahat. Common na common na common to. Oo, common. Tsaka napaka-applicable to. Applicable. Para sa lahat. 20 tips sa panliligaw. Tip number 1. Malaking turn on sa mga girls pag napapatawa mo sila. Gawin icebreaker ang pagbibigay ng jokes. Pero huwag yung double meaning. Para humaba ang usapan nyo. Kikiligin sila doon. Pero konti lang. Konti lang. Smile ka din. Konti lang. Siguro mga 5 to 8 seconds lang. Tip number 2. Importante sa panliligaw, yung mabango ka. Dahil ang mga babae, hindi nila sasabihin sa'yo mabango ka o hindi. Kusa na lang silang lalayo, bigla. Nagiging judgmental din sila pagdating sa mga ganyang bagay. Parating tatandaan, na personal hygiene lang ang katapat niyan. Pero huwag mo masyadong sobrahan. Yung tamang sakto na tama, pero sumasaktong tamang sa sakto sa tama lang. Ilang beses ko tinake yan, napakatagal. Mas nagdagilig factor kasi sa mga babae. Pag fresh sa paningin nila, yung lalaki na naniligaw nila. Tip number 3. Mas na-appreciate ng mga girls yung mga nagsasabi ng totoo. Huwag na huwag ka mag-isinungaling kung ang intensyon mo ay magpa-impress na sa babae. Lagi niyong tatandaan na magkaiba ang pagdo-joke sa pagsisinungaling. Masaya kaya sa feeling pag alam mo na wala kang tinatago pag naniligaw ka. Nakakabong sa kilig. Tip number 4. Ito ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon. Nangyayain si crush lumabas. Ang pinaka-practical na solusyon dyan dapat kilalang-kilala mo na siya at kilalang-kilala ka na niya. Lalo na sa personal. Kailangan nakakausap mo na rin siya. Dahil pag wala kayong connection, magmumukha ka ng stalker kahit nakilala ka pa niya. Huwag mong i-recta agad na yayain mo agad siya sa labas. Try mo muna mag-open ng mga topics para may clue ka kung saan mo siya perfect na dalhin pag lumabas kayo. Tapos saka mo isingit yung napakaganda mong baala. Pero sa tono pang kaibigan lang. Huwag agad dun sa panliligaw. Tapos ito pa, kahit gaano kalaki yung beat, kung hayaan siya yung magbabayad, dapat ikaw lang. Huwag kang mahihiya. Ikaw kasi yun nanliligaw, hindi siya. Pero kapag ang babae nagsabi na makikipag-split siya ng bill, pakipot ka muna. Pero pag pinilit niya pa rin, pakipot ka muna. Hindi sige, pumayag ka. Sabi mag-thank you ka, tapos hug mo siya. Tapos magpasalamat ka sa kanya. Tip number 5. Maging mapanuri sa pananamit. Kahit hindi ka kagwapuhan, basta maayos ka sa pananamit mo, okay na yun. Tandaan mo na importante ang impression sa'yo ng crush mo. Hindi mo naman kailangan mag-varsity jacket niya. Huwag kagagaya dun. Mag-t-shirt ka na lang. Okay na yung t-shirt eh. O tignan mo. Yung mga nagja-jacket na yan. Pawis na. Ikaw, fresh na fresh pa. Dagdag pogi points at confidence yun, men. Tip number 6. Piliin mo yung tao na alam mo magtatagal kayo. Huwag ka pipiliin yung parang nag-trip-trip lang. Huwag kang pipiliin yung sa tingin mo panandalian lang. Dapat yung pipiliin mo yung huwag bubuhusan mo ng lahat-lahat mo. Kasi, di ba nga, pag nanliligaw ka sa isang tao, huwag mo siyang titignan bilang magiging girlfriend lang. Nililigawan, girlfriend lang yan sa simula. Pero, dapat, yan din yung pakakasalan mo. Huwag kang mag-girlfriend kung di mo naman siya gusto pakasalan. Tsaka huwag yung palaging seryoso. Kasi pag seryoso yung usapan nyo, boring yun. Dapat magbitaw ka ng joke o kaya kilitiin mo siya. Paramdam mo sa kanya, special siya sa'yo. Tignan mo, bigla ka magugulat. Kada lapit mo, kikiligin yun. Di na 5 to 8 seconds, mas matagal na. Tip number 7. Be a man of your word. Dapat yung sinasabi mo, yung mga sigurado kang magagawa mo in the future. Kahit pala biro ka sa crush mo, dapat magbigay ka pa rin ng salita na alam mong kaya mong gawin, alam mong kaya mong patunayan para meron din siyang aasahan sa'yo. Kasi minsan may mga babae na naghahanap sila ng pinanghahawakan. Pag sinabi mo nga yayain mo siya lumabas, tuanin mo. Kasi pag sinabi mo sa kanya na yayain mo siya lumabas, i-expect niya yun hanggang dumating yung date na pinag-usapan niyo. Huwag na huwag kang aatras sa napag-usapan yung date. Huwag yung kinabukasan na lang, mag-date na kayo tapos sasabihin mo, magka-reunion pala kami bukas. Ay, nilalagnat ako. Sakit ng ulo ko. Ay. Huwag puro ay. Dapat, kung ano yung sinabi mo, panghahawakan mo siya. Kasi pinanghahawakan din yun, pinagsabihan mo. Forever na, be.
Dapat pag-aralan mo mabuti yung mga plano na gagawin mo para mapangiti mo yung crush mo. Malay mo, yun lang pala yung kailangan para mapasagot siya, di ba? Tip number 8. Kung ikaw yung tipo na torpe talaga, para sa'yo to, ibiganin mo muna yung close friends ng crush mo. Tapos doon ka magpalakad. Yung tipong tutulungan ka nila kay crush. Pero para magawa mo yun, kailangan malaman nila na pagkakatiwalaan ka. Isang basehan din kasi sa mga babae na gusto ng kaibigan nila, yung tao nagkakrush sa kanila. Pero pag yung kaibigan niya yung napapol sa'yo, nako, gano'n. Ibang usapan na yan. Doon tayo sa crush mo, huwag doon sa kaibigan ng crush mo. Ha? Malandi. Tip number 9. Ligaw takes time kasi. Hindi pwede minamadali mo agad lahat eh. Gusto kasi ng mga babae yung mga nag-e-effort talaga para sa kanila. Yung feeling niya na special siya para sa'yo, doon sila madali na pupol. Kaya yung mga balak manligaw dyan, siguraduhin yung kilala niya na yung crush niya ha. Bugso lang ng damdamin yan. Tapos pagkatapos isang linggo, iba na naman crush mo. O ganun tol. O ganun. Maging open-minded ka rin sa mga sinasabi niya. Para malaman mo yung kung ano yung mga gusto niya, yung mga ayaw niya, pagdating sa mga iba-ibang bagay. Alam kung kaya mong gawin yan. Pogi tayo. Pogi. Tip number 10. Alamin mo rin yung mga bagay kung saan kayo common dalawa. Yung tipong parehas niyong hilig, kaya kung saan kayo parehas natutuwa. Kunyari, mahilig siya mag-exercise, tapos ikaw, mahilig ka din mag-exercise. Eh di yun, may topic na kayo. May mapag-uusapan na kayo, mag-share na kayo sa isa't isa. Tapos pwede na rin kayo mag-exercise na sabay, pag may time kayo. Hindi mo lang siya nakausap, nalaman mo ba kung ano yung mga hilig niya. Tip number 11. Magbigay ka ng interest sa kanya, sa kahit na anong paraan. Pwede sa personal, sa text, sa call, chat, mga ganun. Isang magandang paraan kasi yan para malaman niya na interested ka talaga sa kanya. Tapos, para malaman niya na gusto mo rin siya makausap. Diyan mo rin kasi malalaman kung paano mo siya mapapangiti, mapapatawa, mga ganun. Di ba sabi nga sa tip number 1, importante kasi na mapapasaya mo siya. Pakita mo talaga na interesado ka sa kanya. Laki-laki mo na eh. Dapat tatapang nga tao ka na eh. Tandaan nyo mga girls, karamihan na po sa tao may sense of humor. Ito ang magandang paraan para malaman yung background ng isa't isa. Tip number 12. Confidence. Ayan, caps lock. Maging confident ka sa mga bagay-bagay. Maging confident ka na yung tipong masasabi mo na kayang-kaya ko to. Kaya ko to. Ganyan. Huwag kang mahiya. Tandaan mo na napaka-unique ng pagkatao mo. Kahit si Michael B, hindi ka kayang gayahin. Kasi yung confidence, isa yung paraan para labanan ng hiya, ng takot. Magbigay ka ng tiwala sa sarili mo. Pogi ka. Kung hindi sa mukha, sa ugali. Hindi rin naman kasi sa mukha nasusukat ng kagapuhan ng isang tao eh. Sa pananamit, sa pagkasalita, sa pamumuhay, tsaka sa pakikisama sa ibang tao. Di ba proud ka pag kausap mo yung mga kaibigan mo? Isipin mo lahat ng mga kakausap mo, kaibigan mo. Hindi ka na matatakot niyan. Tip number 13. Ang mga girls, lagi nagbabago ang isip niyan. Hindi mo mababasa yung mga galaw niyan. Minsan moody sila, minsan palabiro. Nature nila yon. Huwag mo iti-take it personally. Tsaka huwag ka basta-basta mag-joke. Lugar mo, ganda mo yung delivery. Baka kasi take nila yun personally, tapos di pa masira yung pagiging magkaibigan. Remember, ikaw yung manliligaw, kaya dapat ikaw yung nag-a-adjust. Ma-appreciate nila yan kahit papaano. Tip number 14. Ang problema, hindi may iwasan yan. Kaya siguraduhin mo, pag may problema yung crush mo, andiyan ka para sa kanya. Pakita mo na sincere ka at concerned ka sa kanya. Tip number 15. Huwag kang mandadaya sa panliligaw. Huwag kang manliligaw ng marami. Tsaka kung sino yung unang sumagot, ayun yung sa'yo. Kasi pre, tanda mo, isa-isa lang. Ang lalaki ay para sa babae. Hindi naman sinabi ang lalaki ay para sa mga babae. Doon ka lang manligaw sa isa. Kasi pag nalaman nilang lahat yun, ikaw yung mawawala. Lahat sila mawawala. Di ba masakit yun? Isipin mo na lang pag sa'yo ginawa yun. Di ba ang sakit? Kaya nga isa lang ang puso natin eh. Kasi isa lang talaga yung para sa atin. Yun yung dahilan na isa lang talaga ang kailangan nating partner. At hindi dalawa. At hindi marami. At hindi sobrang dami. Pag sa tingin mo na hindi siya para sa'yo, tsaka mo nang huwag ituloy. Hindi ka na pwede mag-switch sa iba. Pero wag agad-agad. Pag-isipan mo kung siya ang only one o bugso lang yun ang damdamin. Tip number 16. Be yourself. Huwag mong ikukumpara mo yung sarili sa iba. Be yourself. Huwag mong kukumpara yung sarili mo sa iba. Dahil doon ka lang panghihinaan ng loob. Dahil lang kung ikukumpara mo yung sarili mo sa almost perfect na tao. Tip number 17. Alamin mo kung bakit gusto mo siyang ligawan. Dapat tanggap mo na niligawan mo siya kasi seryoso ka sa kanya. At hindi dahil ikaw lang yung single sa barkada nyo, trip-trip lang. Babae hindi pinaglalaroan niya, dapat seryoso ka sa kanya. Kasi isipin mo na lang pag yung babae yung hindi seryoso. Kasi ikaw yung seryoso. Sakit, di ba? Tip number 18. Ito medyo mahirap. Pero dahil narinig nyo na yung tip number 16 tsaka 17, pwede nyo i-apply yun. At pag na-apply nyo yun, sigurado akong magagawa nyo to.
ang yayain siyang lumabas. Kailangan sure na sure ka sa desisyon na to. Kasi dito mo malalaman kung may chance ka ba talaga dun sa crush mo. May posibilidad din naman na ma-reject ka. Kasi hindi rin naman talaga sigurado. May posibilidad na ma-reject ka kasi malay mo hindi pa talaga siya ready. Basta pag gumala kayo, hindi naman kasi kailangan na masyadong bongga. Yun. Basta kailangan napapangiti mo lang siya, napapasaya mo siya. Tapos dapat maging sweet ka sa kanya kahit na hindi sweet yung scenario sa gilid niya. Tip number 19. Nanligaw ka, dalawa lang ang posibleng sagot dyan. It's either oo o ma-reject ka. Wala namang masama ma-reject. Kaso nga lang, masakit. May mga bagay kasi na pag naramdaman mo na, akala mo yun na talaga. Pero okay lang yan. Kung ayaw niya talaga sa'yo, at least alam mo, kailangan mo na lang gawin mag-move on. Pero kung ikaw yung tipong na tao na laging nare-reject, huwag ka muna manligaw ngayon. Ihanda mo muna yung sarili mo para sa susunod na panliligaw. Mag-pray ka, ganun. Kasi yun talaga yung pinaka-number 1, mag-pray ka. Pag wala kang tiwala sa Diyos, eh di walang mangyayari sa'yo. Kahit punong-puno ka pa ng tiwala sa sarili mo. Basta walang tulong ng Diyos, mahirapan ka. Tip number 20. Huwag ka rin masyado mag-expect pagdating sa panliligaw. Madidisappoint ka kasi sa huli pag nalaman mo na hindi naman talaga siya yung para sa'yo. Kaya ka nga naliligaw para malaman mo kung talaga ba siya yung para sa'yo. Hindi naman kasi may iwasan talaga yung mag-expect. Natural yan. Pero huwag mo lang sobrahan to the point na feeling mo sayo na siya. Kasi malay mo hindi. Maging neutral ka lang in terms of ugali at pakikisama. Make her feel confident na wala siyang dapat itago sa'yo. Para kahit na naman mangyari sa uli, at least hindi ka masasaktan ng sobra. So yun, tapos na. Ayan yung 20 tips ko para sa mga manliligaw na kagaya niya. Tapos na. Aral muna. Alam niyo kasi hindi naman talaga dapat minamadali yan. Kaya tong mga tips ko na to, para dun sa mga tao na handang-handa na talaga sa pagrelasyon. Gaya nung tapos na mag-aral, empleyado na, boss na. Boss hindi boss. Ayun, maraming salamat. Huwag niyo kalimutang i-share at don't forget to subscribe. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng short film ko, ito, panoorin nyo lang to. Ayan yung single short film. Ayun, maraming salamat sa inyo. Bye.